Kaugnay niyan, makakausap natin si Professor Ranjit Rai, Assistant Professor, Department of Political Science, UP Diliman at Presidente ng Okta Research. Magandang gabi po, Professor Rai, at welcome back po sa Arangkada Balita. Magandang gabi po sa atin lahat at sa lahat po na nakikinig sa atin. Opo, malaki po ito, 69% na suporta, no? Even before itong paglabas ni Ramil Madriaga dito sa impeachment trial ni Sara Duterte. Sa tingin niyo po ba lalo pa ngayong lalaki yung mga papabor sa impeachment trial after seeing mga testimony nga ito ni Ramil Madriaga? Maaari po, no? Malinaw ho ang mensahe ng survey ng Okta Research. Mayorya ang ating mga kababayan na sumusuporta sa impeachment process po. Ibig sabihin, hindi ibig Okay, medyo professor, medyo nagahang lang po. Medyo hindi yata maganda ang signal. Professor Rai? Professor. Yeah, I'm here. I'm sorry, Okay, mahina yung signal dito sa amin. sige lang po. Hindi ho ibig sabihin, no, na gaya nga ng aming sinasabi sa aming survey, mayorya ho sumusuporta sa proseso. Ang ibig sabihin nito, karamihan na ating kababayan nakikita yung impeachment process na isang plataforma para sa pananagutan o accountability at of course sa due process. So tingin namin lalo pa sigurong magbabago pa yung mga numero to dahil kasi may yung impeachment process ngayon, pinag-uusapan hindi na aligasyon pati ebidensya. At very explosive po yung mga ebidensya. So, tingin namin magbabago pa yan. And Professor Rai, nagulat nga kami na medyo malaki nga yung number na sumusuporta nga sa impeachment. Kasi kung matandaan mo, partner and Professor Rai, maraming lumalabas na narrative na bakit inuuna pa itong impeachment? Hindi unahin muna yung problema sa presyo ng langis. Pero considering yung ginawa nyo itong survey ay medyo nandiyan na. Pumapalo na yung presyo ng langis noong time na yan. Tama Jack, no? Ang tingin namin, hindi naman well, ito ay interpretasyon ko lang naman, opinion ko. Ang impeachment kasi mandato ng Constitution yan. So may nag-complain, kailangan talagang tugunan ng House yan. At litigation sa Senado kung umabot man sa Senado. So tungkulin natin yan dahil whether may crisis o hindi, kailangan talaga matuloy ito kasi ito mandato ho ng Constitution natin. Opo. So saan po pinakamalaki itong marami ang may gusto na ituloy ang impeachment trial ni VP Sara at ano po ang kanilang edad? Okay, so ang pinakamalaki ho sa Visayas ho at 83%, sa Luzon at 81%, sa NCR pala at 81%, at yung sa Luzon po, 69%. Ang pinakamababa sa Mindanao. Sa age group po, ang pinakamataas ay sa edad 18 to 24, 77%. So ang ating mga kabataan ang pinaka-supportive sa due process at saka sa proseso ng impeachment. Nakakagulat naman yan. 18 Mulat to sila. 24, ha? Naakala natin minsan ay walang pakialam, Oo. di ba? Nakalimutan ko pala, 87% ng ating kababayan aware sa issue na to. So hindi mo siya, naintindihan nila na merong impeachment process, bagamat siguro hindi nila alam ang detalye, kaya siguro marami sa kailang gustong matuloy itong proseso para malaman, no? So kaklaro ko lang, no, dahil may mga kaakibat na pag-aaral, the same survey, na nagsasabi na yung mga iba natin mga kabayan gustong impeachment for accountability process. Yung iba nating kabayan gusto siya maging plataforma para masagot, no, ma-clear yung name ni VP Sara at mabigyan siya ng due process para masagot niya yung allegation against her. So iba-iba yung interpretasyon ang pananaw nila dito sa tanong namin. And yun ang nakita namin sa iba naming mga sub-surveys na related dito sa probe na to. So, mga kababayan natin, dalawang bagay. Gusto ituloy yung impeachment trial for two reasons. One is accountability, the other is due process. And maganda yung tinatanong nga po kanina, Professor, ni partner niya. Medyo mataas yung 77%, no? Tama? Doon sa mga kabataan, yun inaano mo kanina. Nagulat ba kayo sa numerong ito? Na ganun kabata ay mulat na? Bumaba pa. Ay, doon sa mga kabataan, oo. No? Mulat sila ang pinaka-supportive sa proseso.
At kaya kailangan din natin sila mabigo kasi sila rin ang pinakamalaki natin voter base, no? Kaya as we go forward to 2028, kailangan magkaroon ng closure at least for this segment of the population. Kasi nagtatanong sila, ang malinaw dito, gusto lang nila yung trial, ha? Wala pa nagsasabing convicted si VP Duterte. Wala pang nagsasabing, ano ba to, patalsikin siya, no? Ang klarong-klarong mensahe ng survey is, dapat magkaroon ng hearing. Pero kung sasabihin, ibig ba sabihin, patalsikin, hindi ho yan ang lumalabas sa survey natin. Ang nakikita natin dito ay, alam mo yon, may demand for accountability, may demand for due process. At ang survey findings, kahit sa Mindanao meron hong support for the trial. Kasi nga nakikita ng mga kababayan natin doon, maaaring gamitin ito ni VP Duterte as a platform for clearing her name, for facing the allegations. Opo, so it's not because you are pro or anti-Sara or gusto mo siya mapatalsik or not. It's just that you want this hearing to happen para malaman natin once and for all, is she guilty or not? And she can be, di ba, innocent, di ba? Yes, I mean, the whole process might actually exonerate her. And then that will really help her solidify her position for 2028. Pero sir, tingin nyo, di ba, ito yung popular, yung nagkaroon nga, di ba, na survey, mataas pa rin with regards sa yung trust rating po ni VP Sara. Pero ngayon, lumalabas na yung testimonya ni Madriaga at magpapatuloy itong hearing. Tingin nyo medyo bababa yung numero po na pabor kay VP Sara? Mas malaki ang posibilidad noon kasi nga negative itong impeachment process sa kanya. Binibilad yung ebidensya. Siyempre, kahit paano, kahit whether it goes to the Senate for a trial, etong hearings na to sa House, malaking negative na to no? Lalo pag hindi siya sumali o kaya hindi niya sagutin yung mga allegation against her kahit sa social media. Kasi kailangan ko talaga makialam siya at makilahok siya. Para hindi ho maging negative masyado yung effect sa kanya. At yun ang mga ginagawa niya, no? Nagsalita na si Senator Amy, nagsalita na yung mga lawyers niya today. So, active naman sila sa social media na palagin, no? Yung negative interpretations, no, nitong hearing yesterday. At ito naman po, yung mga nagsasabi na Plan B ang kanyang kapatid na si Baste Duterte at inamin po ito mismo ni former Congressman Mike Defensor. Ano po ang reaksyon nyo dito? He's very popular, when we did our pre-2025 midterm election probes, Baste Duterte was among the top 12 most with highest preference for senator. So he's a very popular candidate. Maybe, if VP Duterte cannot move forward, he is a very strong candidate. No? Pero tingin nyo, Professor, kung sakali, yan nga, ay kunyari lang, for the sake of magkaroon ng argument, no, yung si VP Sara, kunyari ma-impeach at mag-proclaim ito si Baste na tatakbo, ay pwede bang lumipat yung suporta or base sa mga surveys na ginawa nyo nun or hindi mangyari ito? And then, lilipat. Sa Duterte vote, it's very clear. It's a Baluarte vote. And it's very solid. It's resilient. And it's a strong base of support. May Baluarte sila na halos 30%. Hindi yung bumababa doon for the moment, for the last year or so. So, malakas mo yan and geographically located siya for Mindanao and Central Visayas. Ethno-linguistic siya. Karamihan sa kanya, Cebuano. Bisaya, no? So, it's a strong Baluarte. So, it's most likely going to transfer to Baste. And if she ran today for president, she will win. Di ba yun yung mga sabi sa surveys dati? Ganun pa rin ba? Yeah. Even today, in Octa, she's leading. Pero yung gap ng number 2 sa kanya, for the first time in 4 quarters, na-narrow na to almost single digits. So yun yung nangyari over the first quarter. Na malaking impact sigurado dito yung impeachment complaint sa kanya. And that's the story of the first quarter. Of course, the second quarter, we don't know kung yung preference will still hold. Pero ibig sabihin nito, nagbabago rin yung mga pananaw ng ating mga
botanteng Pilipino. No? And right now, she's still preferred, si VP Duterte. Ang second, si Mayor Leni Robredo, down by between 9 to 12 points. Okay. Malapit lang yun, ha? Medyo, kasi dati, double digits na malalayo talaga eh. Kaya medyo nag-narrow na yung gap. So, this is just the first quarter. Preliminary pa to, hindi to predictive. Pero dahil sa sinusubaybayan namin to sa Okta, so for the last 3 to 4 quarters, laging leading si VP Duterte ng malalaking margin. Ngayon ho, medyo nag-narrow na ho. Okay. Ayan. Maraming salamat, Professor Ranjit Rai. Salamat po.